Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol na naman ito sa WPS nating mahal. So ang video ito ay mula kay Melb's Castle. Meron to pamagat na China natakot. Pinapaatras na lahat ng barko. Ito kinakatakutan ng China. Nuclear weapon deployment. Nako, ano na naman ito, men? So, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So, supportahan nyo yan. At syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinize. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad ang pamagat ng video ito, China natakot, pinapaatras na lahat ng barko. Ito kinakatakutan ng China. Nuclear weapon deployment. So, nuclear weapon deployment, mukhang masim-masim yun ah. So again, Melb's Castle, Filipino is like, comment, share, subscribe, start. Nuclear weapon i-deploy. Nako, start 0 dapat. Ulit. US nuclear weapon i-deploy sa Pilipinas. Nako. Patapos yan ng matagumpay na pagpapadala ng Amerika ng nuclear weapon sa South Korea. Hala. Dito sunod na raw ang Pilipinas sa de-deployan. Pero wala pa yan sa ating bansa. Agad-agad yang tinutulan ng China. Base sa article na inilabas ng Tutol na naman ano. I think kaya nagagalit yung ibang bansa sa Amerika, hindi dahil sa parang ano ba? Galit or ano ba? Parang sinasakop or ano ba? Parang inuuto tayo ng Amerika. Kundi nagagalit sila kasi yung mga kalaban nilang bansa is inaarmasan ng Amerika. For example, yung North Korea, 'di ba? Galit siya kapag may gagawin ng Amerika na pagpapalakas sa South Korea kasi kalaban ng North Korea yung South 'di ba? Tapos itong ano naman ngayon, pati yung yung Russia, galit din siya kapag inaarmasan yung Ukraine. Tapos ngayon yung China, galit din siya kapag inaarmasan yung Pilipinas. 'Di ba? May paano-ano pa sila na kasalanan ng US to kasi nakikialam. Kahit hindi makialam yung US, kung may motibo na talaga kayo sa mga bansa gaya namin, Pilipinas, South Korea at ano pa yung isa? Ukraine, sasakupin nyo naman talaga. 'Di ba? Siguro pikon lang talaga kayo. Naghahanap lang siguro tong mga bansang to ng mapagbubunto na kunyari sasabihin nila kasalanan nyo yan kasi nakipag-alyansa kayo sa US. Kung walang alyansa ng US, edi mas easy nyo na lang kaming gapiin, di ba? Mindset. Global Times state medyang pagmamayari ni Xi Jinping. Abandonahin na raw ng Amerika ang maling pag-iisip. Ihinto na ang Maling deployment pag-iisip. ng napakadelikadong armas. Sa gantong aksyon ng Amerika, parang hinahamon talaga nila ang China Isa lang ibig sabihin niyan, palayasin na ng China ang lahat ng barko sa South China Sea, West Philippine Sea, hindi tayo magkakagulo dyan. Tama. Pero kung mas lalong magiging agresibo ang China, tuloy ang plano ng US Army at Armed Forces of the Philippines dito. Tama. Nanindigan naman Lakas ng trip ng ng China, gusto nila ng peace tapos hindi nila ibibigay yung peace na hinahangad natin. si dating Senate President Subirin na pabor sa balak ng AFP. Kung hindi tayo aatakihin, hindi tayo aatake. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. We welcome all the support. So yes, I am in favor of keeping these medium-range defensive weapon systems. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Bago ipasok ang Tsaka dagdag ko lang, medyo mag-iingat lang tayo sa mga politiko na yung mga tatakbo this year na kapag alam nyo na, kunyari, or hindi siya kunyari, hindi natin alam yung motibo nila Mag-iingat tayo sa mga politiko ngayon na tatakbo this 2025 na kunyari baka, wag ngang kunyari, baka magalit sila. Mag-iingat tayo sa mga sinasabi ng politiko na kesyo supportive or supportado nila na kesyo ganyan, magpatulong tayo sa US or parang inaagrihan nila yung yung opinion ng taong bayan. Kasi alam nyo na, election na, 'di ba? Parating na election, baka
dinadagit lang nila yung ano natin, yung loob natin. Kunyari, agree sila. Tapos kapag manalo na yung mga yan, wala nang paki. 'Di ba? Bigla na lang susunod sa majority na kesyo ay yan yung inuutos ng ng kataas-taasan or yan yung desisyon ng karamihan na i-pull out yung American na ganyan, ganto, ganyan, ganto. So hindi na nila ipaglalaban ba porket nanalo na, 'di ba? Ngayong eleksyon or paparating na eleksyon, parang agree na agree sila sa gusto ng taong bayan, 'di ba? Na ganyan, wag niyong anuhin, hindi talaga katanggap-tanggap 'yan. Dapat gantihan natin yung China pag ganyan-ganyan dahil tatakbo pa. Pero kapag manalo na, dapat kasi wag nating anuhin yung China, baka biglang magaganyan, 'di ba? Wag naman sana So, ingat-ingat lang tayo, men. Nuclear weapon ng Amerika sa Pilipinas, kailangan muna ng pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang wala pa, ba't hindi muna daw yung katulad sa Iron Dome ng Israel ang pasok sa ating bansa? Yan muna raw ang unahin ng US Army. Pero defensive, protective, dome-type systems like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, grabe din talaga. I think buong mundo yung tumingala sa di ba, Iron Dome. I think nga pati kalaban ng Israel, nabibilib sila sa Iron Dome 'Di ba? Nabibilib na may kasamang inis. Ganun. nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. Nauna nang inanunsyo ni Chief Romeo Bronner na forever o gustong permanente nang i-deploy ang mid-range missile ng US sa Pilipinas, na nauna na rin tinutulan ng Chinese Foreign Ministry. Kung ako ang masusunod, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Sino ba yung masusunod? Pero kahit nasabihin natin na hindi sila yung masusunod, sila kasi yung may power Sila yung may power ba na kumbinsihin yung mga kataas-taasan na sir, ito talaga yung nice na gawin siya 'Di ba? So parang nasa kanila pa rin yung boses natin. 'Di ba? Kasi yung taong bayan, sino ba makikinig sa atin, 'di ba? Kung sabihin natin na sana mag-install tayo ng mga tanggapin natin yung mga ng Amerika. Wala namang makakarinig sa atin kasi ordinaryong tao lang naman tayo Sila, mga official, may boses sila. 'Di ba? Kung sabihin natin na wala sa kanila yung power or wala sa kanila yung desisyon, pwede naman nilang himukin talaga, 'di ba? Or pwede nilang ipaliwanag na maayos, 'di ba? 'Di ba? Sir, dapat ito talaga, sir. 'Di ba? So may power pa rin talaga sila. So sana ganyan, kung seryoso talaga si sir na gusto niya, hindi siya na yung magpaliwanag, 'di ba? Huwag niyang tantanan. Huwag tantanan talaga, Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Ikinagulat naman ni Senate President Zubiri ang ginawang pagtapyas sa pondo ng Armed Forces of the Philippines. Naku, tinapyasan Binawasan pa. ang pondong ilalaan sana sa pagbili ng fighter jet at Navy warship. 25B? Yes. From Anong mabibili mo sa 25B? That's $500 million. What can you buy with $500 million? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. So, 12 aircraft alone is ubus na po yung 25 billion sa 12 aircraft na kailangan po natin barko. Yung Coast Guard kailangan nila ng malalaking barko. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung Bakit ba hindi ba talaga tayo pwedeng gumawa ng barko para makasave tayo? maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi, so napakamahal ng gastos sa gasolina. Talagang walang sasantuhin ang Amerika. Pero kayo, pabor ba kayong magpasok ng gantong klaseng napakalakas na armas sa Pilipinas? Pabor na I-komento pabor. sa So, yun lang. Kayo, pabor ba daw kayo guys na papasukin yung ganong armas dito sa Pilipinas? Comment down below. So, yun lang naman. So, kita nyo naman yun, di ba? Again, Melv's Castle pala. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan, mag-subscribe sa YouTube channel natin. Like, comment, share, subscribe. So again, kayo, ano masasabi nyo dito? Diba? Yun nga, maganda naman talaga yung plano nila, men. Sobrang ganda ng plano ng
ano nila. Pero yun nga, ang problema natin dito, yung pagpapatupad. Tapos yun nga, yung sa mga politiko thing, 'di ba, na mga sumusuporta ngayon sa WPS na kesyo lalabanan natin or tindigan talaga natin. Mag-ingat tayo sa mga politiko ha, na yung mga tatakbo lang naman siguro or kilatisin natin kasi baka ginagamit lang nila yung WPS issue para lang makakuha ng simpatya ng tao tapos kapag baka manalo na wala na hindi na natin mahagilap, 'di ba? So parang naloko tayo nun, 'di ba? Unfair naman sa atin 'yun. Alam niyo naman karamihan sa atin dito kapag pinakitaan lang tayo ng kunyari suporta, wala na, iboboto agad. So mag-ingat lang tayo doon. Hindi ko naman sinabi na sinong politiko 'yun kasi hindi naman talaga natin alam. Sisipatin lang talaga natin kung totoo ba talaga yung mga intentions nila, no? Siguro background check tayo sa kanila kung paano sila humandle ng some kind issue sa Pilipinas kapag parating pa lang yung election tapos kapag nanalo na. Yung kay Sir naman, yung sa official na malinaw naman yun, sinabi niya na gusto niya naman talaga na yung mga depensa nga ng US is dito or whatsoever. So sana nga naman kasi kung sasabihin niya siguro na kung siya lang masusunod, I think may power din naman talaga siya, 'di ba? Kasi sige, sabihin natin na yung presidente yung magde-decide niyan. 'Di ba? Mas pakikinggan sila ng presidente over sa ating mga ordinaryong Pilipino lang. Or siguro, yung kinukuha din nila ng mga opinion is galing din sa atin. So parang siya yung may message relay sa gusto natin, 'di ba? Kasi yung mga official kasi dito may ng AFP, Navy or whatsoever. Sila yung may mas may mas alam diyan kung ano yung mas nakakabuti, which is alam na nga nila, 'di ba? Sinabi nila na kung sila daw ang masusunod, yan din daw yung gagawin nila. So sana ganyan, i-ano na lang nila, hindi siya pilitin. Ipaliwanag ng maayos sa sa kataas-taasan na ito dapat yung gawin natin, mas ikakabuti natin 'to, 'di ba? Kasi yun, tulungan lang naman talaga tayo dito para sa ikaunlad din ng bansa natin Tapos yung mga ganyan din. Pero shocking yun yung 25 billion, sobrang konti lang pala nun. $500 million lang daw So yun nga, $20 million yung isang aircraft. Wala na, ubos na. Doon pa lang sa aircraft. Tapos yung tinatapyasan din kasi yung yung budget. So sana paulanan talaga nila ng budget yung depensa natin kasi yan yung mas kailangan natin ngayon 'di ba? Yan yung mas kailangan natin ngayon. So sana pagtuunan talaga nila ng pansin yan, 'di ba? Kung gusto lang naman natin na medyo may mukha tayong ihaharap sa mga bansa na susubok sa atin, 'di ba? So yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melbs Castle and then Philippine IC. So like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching Philippine ICs. Like, comment, share, subscribe.